kayo dito? Ano po yun? Hanggang Sorry. kailan po kayo dito sa Iloilo? Actually, actually wala akong definite date. Kapag na-feel namin na medyo okay-okay na Mm. yung mga ganap namin dito, baka mag-change kami ng mga locations. Kasi yung mga partners Mm. ko, meron Cebu, meron Mindoro, tsaka meron Caloocan. And then ako, taga Mm. Bicol. So, kapag naging okay na sila, saka kami iikot. Pero ang goal namin is makapag-educate ng mas maraming tao. Tsaka ma-share yung Mm. about sa health tsaka sa opportunity, kumbaga. Yun talaga yun. So yun, matagal ka na pala dito, nauna ka pa sa akin. Kailan ka ba bumalik? Ano, bumalik ako, nag-exit ako nung April. April 16, 17. Pero ang last day ng work ko is 8. Nag-end of contract na ako, hindi ko na kinaya yung powers doon. Charot. Mm. Mm-mm. Mm. Kasi hindi Kaya na yun. kita nakikita. Kaya akala ko matagal ka nang nag-exit. Hindi, kasi nag-shift na ako sa singles, from singles to whole. Okay. Kaya pala. Mm-mm. Kasi Kasi kahit parang hanggang hindi, nung last na ano, kung nag-attend pa ako, sabi ko, hindi kita nakikita. Okay. mm-mm. Nag-change na ako ng ano, ng community. Kasi that time, Mm. although hindi pa naman siya time para mag-change, pero kasi, ano yun, parang, anong tawag mo doon? Hinahanap ko yung mga household, hinahanap ko yung Mm. mga meetings. Kasi nasanay ako dun Mm. sa West na every week, mahina na yung 2 beses kami magkita yun Mm. sa household. So, ayun, although may point dun sa duty ko after pandemic na na-move ako sa inpatient, gawa ng COVID. So, wala akong choice. Shifting talaga siya, nanibago ako. Minsan wala, minsan meron. Pero Mm. kung gusto akong makasama sa mga event or gusto kong makasama, kailangan 6 weeks ahead para sa scheduling. Yun. Mm. So, kumusta na yung mami mo? Tama ba? Mami mo ba? Opo. Okay na, opo. Okay naman po siya, awa ng Diyos. Pero minsan masakit pa rin yung yung braso niya kung saan siya natumba. Pero Ah, okay naman yung mga CT scan niya and everything. Okay naman. at least, di ba? Kahit pa paano, okay Mm. sa all right siya. Kasi mahirap magkasakit dito sa Pilipinas. Hindi siya gaya sa Super. atin na provided ng hospital. Kaya, Mm-mm. So, ayun, ready ka na ba? Medyo mahaba lang siya ng slide. okay. Sige, Ready? okay lang po. Wala naman akong ginagawa. Ah, sige, sige. Mag-start na ako mag-share. Share ng screen. So, wait lang. Share screen. Share. Wait lang. Lang po. So, ayan. Kita na po yung screen. Clear naman. Apa. Ayun. So, bali kilala mo Thank naman you. ako, pero bigyan pa rin kita ng background. Okay lang? Ayan, para medyo mas malaki kasi iPhone ang gamit natin. Ayan. Sabihin mo kapag ready ka na para makapag-start na. Okay. Ayun. Sige, tita. Papakilala lang ako, although kilala mo naman ako, pero iba kasi yung pagkakakilala mo sa akin sa community compared dito. So, again, ayun, papakilala lang ako. Ako si Maria Easter Avendosa. May na lang for short kasi masyadong
generous ang aking parents. Kaya binigyan ako ng mas mahabang pangalan. So, eto, Mm. share ko lang sa'yo yung journey ko dito sa I Am Worldwide. Ayan. So, bale, sa pagkakaalam ng lahat, ako po ay isang nurse, 16 years, pero nag-start ako sa Makati Medan 3 years. And then, saka ako na-venture abroad. So, pagdating ko sa abroad, ito na po yung Mm. naging life natin, 13 years tayo sa abroad total. So, kung sasumahin, nasa 16 years ang ating experience sa pagiging nurse. Sa una, ang mga pasyente ko is yung mga um, pediatric na may mga cancer. Tsaka sila yung may mga transplant, may mga sakit sila sa dugo. Sa Makati Med naman, varies. Meron akong adult, meron akong kids. So, hindi mo alam kung saan ka papasok. Pero nung nalipat ako ng Saudi, lahat na siya pediatric and lahat siya may cancer. So, ang ginagawa namin, bigay lang chemo. Pero nung pandemic, na-change yung life ko. Napunta ako ng ICU. Initially, ICU ng adult for 8 weeks. Ang ang training doon is dapat 6 weeks lang na floating. Pero yung head nurse doon, nagustuhan ako, so pina-extend ako ng 2 weeks. So, yan. Pero, nung time na babalik na sa unit, hindi na ako pinayagan. Kasi parang nagkaroon ka na ng knowledge, nagkaroon ka na ng skill. So, sabi, lipat ka na lang sa pediatric ICU since pediatric nurse ka naman. So, anong nangyari, nag-training tayo sa ICU. Yun, nabago na po yung lahat dahil sa COVID. Ayan, syempre, pag OFW ka, may perks din siyang kasama. Pwede ka mag-travel, umuwi sa Pilipinas at gawin mo yung mga gusto mo. Pero yun nga lang, malayo ka sa family. And minsan, wala ka din ipon kasi yung paminsan pa-travel mo, yung iba doon, pinapadala mo sa family. Yun, pang support back. Kasi syempre, kahit pa paano, kailangan mo magbigay sa family. Ayan. So, ito naman, ito yung mga side hustles ko. Ito yung nagpapasaya sa akin kahit papano o nag-a-add sa akin ng additional income. So, minsan, rumaraket po ako ng photography, videography, nagiging tag po tayo. Pero yung sa communities, libre naman. Yan. Tapos, nag-enroll tayo as a gym instructor and then yoga teacher. So, ito, um, mga related pa rin siya sa health kasi ayoko talaga yung magkasakit. Ayoko din yung mga bagay na makakompromise yung ating health kasi mahirap na. Nasa healthcare tayo, kaya ganun. Ayan, eto naman, familiar ka tita sa rat race? Saan po? Rat race? Ah, rat race, Yung, hindi. Hindi po. ayun. Kasi yung rat race, isa siya, kumbaga ma-imagine mo, yung rat nasa bilog, and then yung Mm. rat, kahit tumatakbo siya ng tumatakbo, parang wala siyang pinupuntahan. So, ganyan yung naging cycle natin sa work. Pag employed tayo, na mag-work tayo, magbabayad utang, so wala tayong savings. Minsan, nagbibigay tayo ng instant gratification sa sarili, pero may Mm. responsibilities pa rin tayo. So, ang nangyayari, trabaho ulit, tapos ganun. Ganun yung nagiging cycle. So, para sa akin, ayoko ng ganong cycle. Kasi, excuse me, nakakapagod yung maging empleyado. Ako talaga, honestly, na burnout talaga ako. Kaya umalis ako. And naghanap ako ng mas magandang opportunity. So, ayan. Kaya ako napunta sa I Am Worldwide kasi gusto ko maging agent of hope. Ibig sabihin ng hope, yun yung advocacy ng company na and ibig sabihin is health, opportunity, prosperity for everyone. Ayan. Yung deepest why ko is yung family ko. So yun, kung mapapansin mo sa picture, wala na si Papa. Yung mother ko na lang plus yung mga kapatid ko. Dito kasi, ito kasi yung time na kung saan wala na si Papa. Naka-receive lang ako ng call, wala pa akong 2 years nun sa Saudi. Naka-receive ako ng call kay Mama. Sabi niya, B, wala na yung papa mo. Akala ko sa balutan lang kasi they always fight. So, sabi ko, that's good naman. Kasi at least magkakahiwalay na, magkakaroon na sila ng peace of mind. Ganon. Pero sabi ni Mama, totoo na to, no, na wala na si papa mo. Yun pala, nasa ospital siya sa ER, dead on arrival na. So sabi ko, paano nangyari yun? Eh, wala naman sakit si papa sa pagkakaalam ko. Although, ang nanotice ko lang sa kanya is mataba siya, bigla siyang pumayat. Yung paa niya parang sobrang
pumayat. Kung isipin mo, pwede siya para siyang naging chicken legs sa sobrang payat. Tapos yung tiyan niya malaki. So sabi ko, baka may niluluto si Papa ang sakit nang hindi ko alam. Kasi kapag nagpapa-annual check-up si Papa, lagi naman yung sinasabi, darling, maganda yung result ko, wala namang problema, I'm healthy, so on and so forth. So, syempre, naniwala ka naman kasi sabi ng tatay mo yun. Although, may kirot sa dibdib mo kasi nga parang hindi man siya totoo kasi nakikita mo na may change dun sa katawan niya. So, sabi ko, kailangan may gawin ako para magkaroon ng advocacy ba. So, yun. So, ito, yung opportunity na nakita ko, sabi kasi yung opportunity daw darating sa buhay mo isang beses lang. And then, kung gusto mo na may mag-change sa buhay mo, kailangan ikaw mismo manggaling siya sa'yo. So, ibig sabihin kung ang life mo, hindi siya mag-change by chance, kailangan ikaw mismo mag-decide. So, sabi ni Richard Branson, if somebody offers you an amazing opportunity but you can, you are not sure you can do it, say yes and learn how to do it later. Kasi sabi ko, before kasi nung pandemic, nag-read na talaga ako ng books ng mga motivational tsaka inspirational na mga books. So, nung across ko to, sabi ko, ganun pala dapat. Pag may opportunity sa'yong dumating, grab mo agad. Kung paano siya gagawin, mapag-aaralan mo na lang. So, yun yung ginawa ko. So, ang ginawa ko, after sa akin i-share ng aking friend, nag-avail ako. Nag-join ako. Kumbaga, pumasok ako, naging part ako ng company. Yan. So, after nun, nag-start na ako mag-share ng book dahil nasa Saudi ako nun, lahat siya online. So, nung umuwi ako, nag-start ako mag-offline. Dito siya sa Iloilo. Nagbabahay-bahay, nagbabara-barangay. Sinashare ko siya sa mga tao. Kasi kapag may maganda kang opportunity, sinashare mo. Dapat hindi ka, ano yun, parang sabi nila, dapat hindi ka nagiging madamot. Kasi malay mo, yun yung hinahanap niyo or baka mas makatulong. Yun. Yan, yung mga sharing, meron ako sa Concepcion. Yan, yun. Tsaka online. And then, of course, ito yung mga transactions ko nun sa Saudi and sa Philippines. So, yun. Kahit ganun, ano yun, nagsastart na tayong aralin, tsaka gawin yung business. Ayan. So, ito, papakilala ko sa yung company. Ang company is I Am Worldwide. Familiar ka na? Narinig mo na siya? Narinig mo na, tita? Nakamute ka, tita? Yes po. Yes po. Alam mo, Saan mo ayun siya, yung tita, background ako. narinig? Wala, sa Kinakain? kailan ko ba yung unang encounter ko? Hindi ko po alam kung sa Facebook or Oo. sa TV. Hindi ko na matandaan. Basta matagal na nga, di ba, nabanggit ko Mm-mm. sa'yo dati kasi parang may nagbenta din sa akin. Na friend ko, patinanay ko Oo. lang. Kaya ayun. Ayun. So, grateful naman ako kasi kahit papaano, dumaan na siya sa'yo. Kumbaga, balik na lang to. So, ibig sabihin, may purpose talaga si God. Bakit mo siya ulit nakita? And bakit ko ulit siya na-share sa'yo? So, yung company na I Am Worldwide, pinangalan siya ng owners dahil naniniwala sila na yung I Am is God, yung Yahweh. Ganun. And then, sabi nila, kung ano daw kasi yung ididikit mo na statement sa word na I am, yun daw yung magiging ikaw. Halimbawa, I am beautiful, I am successful, I am generous. Yung mga ganong statement or affirmation, yun daw kasi yung magiging ikaw. So, dapat hindi siya sinasamahan ng negativities kasi kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari. Yan. So, ito yung company. And then, may papanood lang ako sa yung video. I hope you enjoy. You with a Heart, presented by I Am Worldwide. We invited 4 panelists to be judges for today's big business pitch. Let's see if our special agent of hope can convince the panel to go all in. Hi, I'm Harriet Mangalista, ambassador and member of I Am Worldwide, a multi-awarded direct selling company and the fastest growing company committed to changing lives. At I Am Worldwide, we are proven in creating millionaires all over the world, offering opportunities for people looking to enrich their quality of life. Benefits?
All in. Cars, travel, house and lots, all in. We've got the heart to help individuals achieve time freedom, financial freedom, and shared opportunities. What products do you offer? I Am Worldwide offers world-class quality products that elevate one's health and wellness. How about for students and employees? Do you have business packages that work for us? Of course, we have different packages that you can avail. So what makes I Am Worldwide different? Hope, health, opportunity, prosperity for everyone. The hallmark of our success as agents of hope. So, no matter what your current situation is, there's hope to go further with I Am Worldwide. Is there a deal with heart? Are they in or out? Go on in. Be the change in your life from our home of hope. Be an agent of hope today. I'm Lauren Evangelista, an agent of hope, and I am worldwide. So, ayan. Yun yung video about bakit kailangan natin mag-part ng company and ano yung mga ino-offer ng company. So, ito naman yung mga ambassadors ng I Am Worldwide. Kilala po ba silang lahat dito? Or may hindi familiar sa kanila? Kilala. Kilala naman lahat. Kilala naman. Ayan. So, etong mga pangalan na to, itong mga mukha na to, itong mga artista na to, sila ay may mga malalaking pangalan. Kung isipin nyo, lalo na si Hart at si PSG, hindi naman nila ibibigay yung pangalan nila or yung pagkatao nila kung yung isang company is hindi credible. So, yan. Diyan pa lang makikita natin na maganda talaga yung company. So, ito naman, ito yung reality na gustong um, iputulin ng ating company. So, kasi sabi dito, madami daw tao ang nagsispend ng, so many people spend their health gaining wealth, pero at the end of their lives, nagiging baliktad siya. Yung pera na kinita nila, ginagastos lang nila para i-regain yung health nila. Yun yung isa sa mga sad reality na gustong palbitan or gustong putulin ng ating company. Kasi kapag may timeline kasi yon, kapag bata ka, meron ka pang time and health, pero wala ka pang pera. Kasi at this time, itong mga teenager or children, care of daddy and care of mommy ka pa. Pero as you grow older, kapag adult ka na, may work ka na, may health ka, may money, pero wala ka ng time. Kasi lahat ng oras nagugugol mo sa pag-work. Pero nakakaligtaan mo maging healthy. So eto, dito pa lang sa stage na to, nakakompromise mo na talaga yung health mo. Kaya naman, pag dumating ka sa retirement age, eto na yung mangyayari sa'yo. Meron kang time, meron kang money, pero yung health mo, wala na. Compromise na. So, ito lang yung reality na ayaw ng company na mangyari ulit. So, yeah. So, sabi ni Heart Evangelista, success is always having the right partner. Tama po ba? Naniniwala? Yes po. Ayun. Kasi sabi nga nila, kapag ang pagdating sa relationship, pag mali yung partner mo, definitely magiging stress lang siya sa'yo and hindi siya mag-workout. So, kahit sa business or sa relationship ka, kailangan tamang partner siya. So, ayan. So, ito naman, papakilala ko po sa inyo yung founders ng ating company. Sa left side, si President Allen Marvin Eder and si VP Aika Lorraine Uybale. Sila ay may 25 years plus na experience sa ganitong company and sila ay multi-awarded. Yung company, multi-awarded din and na-awardan sila ng most sustainable and livable company. Ibig sabihin yan, mag-gera man, mag-pandemic, or magbagyo man, magiging livable yung company kasi related siya sa health. And then yung products, awarded din siya na super brands. So, ibig sabihin yung company, yung owners, yung product, maganda talaga kasi na-awardan siya. Yan. And then, ito naman yung office natin sa Manila. Kung familiar ka sa Green Hills, Ortigas, dun po siya. Ito yung main office
Kung makikita niyo po, malaki yung receiving area and yung sa lower right, yan po yung parang meeting session. Dito, meron pa silang mga training rooms and transaction area and dispensing area. So, yun. Pwede po natin siyang dalawin once po tayo na mapunta ng Manila. And then, meron din tayong local offices sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yung bago magkakaroon dito sa Iloilo, dito mismo sa Haro, magkakaroon siya ng office. Na-approve na yung request. So, siguro by the end of the year, meron na tayong office dito. And then internationally, meron din tayong offices. So, kung may mga kakilala tayo or friends, hindi sila mahirapan na makakuha ng product just in case na kailangan nila, lalong-lalo na sa health. Ayan. Yung company naman, magsa-celebrate siya ng 7th year this coming October 20. So, yung owner, sobrang generous kasi magbibigay siya ng 1 million sa 7 na tao. Kung maswerte ka, tita, baka ikaw yung isa sa mga mabunot ng 7 million. O kaya naman, baka ikaw yung manalo ng grand prize ng Camaro. Yun, yung sports car dito, pinaparaffle lang. So, ganyan ka-generous yung ating mga owners. And then, ito yung sample ng mga event na ginaganap every year. So, ang tanong ko sa'yo, tita, willing ka po ba mag-invest sa iyong health? Bakit ba? Oo naman po. Oo naman, di ba? Ayan. So, dahil willing ka po, tackle na po natin yung about sa health. Kasi di ba po yung advocacy ng company is health, opportunity, prosperity for everyone, yung hope. So, punta na po tayo sa health. Sabi ng lolo ko, si Mahatma Gandhi, sabi niya, health is the real wealth. Totoo naman po, di ba? Mm-mm. Yun. Yung health Yes daw po. po kasi, ito yung totoong kayamanan. Kasi kahit ano pang yaman mo, kung ang health mo ang nakakompromise, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Malilimit ka sa mga gusto Mm-mm. mong gawin kapag yung health mo hindi maayos. So, eto naman yung mga leading causes ng mga premature death. Siguro aware na po tayo dito, yung mga cardiovascular diseases. Kung may kilala ka na nagkaroon ng primary hypertension, o tumaas yung BP, biglang inatake, namatay, kasi may mga kakilala po akong ganun. Mas bata pa po sa akin, nawalan. Kasi ganun yung naging sakit nila. Also, meron din yung nasa-stroke agad-agad, bata pa lang, may stroke na. And then yung respiratory diseases, kapag halimbawa, inuubo, sinisipon, konting change lang ng panahon. And then of course, yung cancer. Yung cancer kasi wala naman siyang sinasabing edad. Kapag pangit yung katawan natin or hindi siya healthy, yun, mas nagiging prone tayo na magkasakit. And then also diabetes and then yung COVID nung pandemic. So ito naman yung mga free radicals, ano daw yung mga sources ng ating illness. Siyempre, ordinary functions such as breathing and digestion. So dito, tita, tatanong lang po kita, kapag ba nag-inhale ka, papunta saan yung tiyan? Papaloob po ba or papalabas? Pag Inhale. nag-inhale, ano yun ta? Opo, pag nag-inhale po kayo, Mm-mm. papunta saan yung tiyan? Papalabas or papaloob? Pag nag-inhale, Opo. papaloob. Ayun. So, Papaloob. kailangan po tayo maging aware doon. Kasi ang Papaloob. tama daw pong paghinga is papalabas. So, kailangan pag nag-inhale ka, nag-expand yung tummy mo, and then pag Mm. exhale mo, nag Mm. nagko-compress, parang ganun. So, yun. So, kailangan maging aware tayo doon kasi Ah, nakakatulong oo nga siya. pala. Yun. Nakakatulong siya na maging maayos yung daloy ng ating dugo. Ayan, syempre, digestion, kasi kung hindi nadadigest na maayos yung ating food sa tiyan, hindi siya makakarating sa mga dapat ng kanyang nutrients, hindi din siya ma-absorb ng maayos. And then yung pangalawang source ng ating illness is exposure to radiation. Alam po ba, tita, yung mga sources ng radiation? Um, yung alam ko lang yung sa ospital, yung sa x-ray, Yun. hospital, or kapag Mm-mm. malapit ka daw sa mga
sa mga cell sites, ganun. Mm-mm. Ewan ko lang kung sa phone, pero yung sa phone daw, ganun. Ayun. Sa, Radiation. actually, tita, apart from cell sites and yung sa radiation na nakuha natin sa hospital, pwede po kasi maging source ng radiation yung cellphone, gadgets, TV, computer. Kaya tayo nag-wear ng mga anti-radiation na glasses or ganun. So, tatanong ko sa'yo, tita, kapag ba natutulog ka, saan mo nilalagay ang iyong cellphone? Mm, sa headboard. Sa headboard. Pero hindi Oo. naman siya katabi ng kama. Hindi, kasi baliktad ako matulog eh. Yung ulo ko nandun sa may... Ah, Kaya okay. opposite, parang dun, malayo naman to. So, parang nasa paanan, Hindi ko tama? siya katabi. Parang Ah, gano'n. okay. Pero ganun pa man, medyo malapit pa rin siya sa ating katawan. Mas maigi na nasa table siya. Kahit pa paano. Kasi the whole day na tayo sa cellphone, kumbaga, i-limit na natin yung screen time. Kahit pag sa tabi matulog. Ayan. And then also, yung pangatlo is exposure to environmental pollutants. Ibig sabihin niyan yung usok sa mga sasakyan, usok ng mga factories. Try po nating umiwas. And then yung pang-apat is yung certain medication or high use ng antibiotics. Alam naman natin yan kasi nagtatrabaho tayo sa hospital. Kapag long-term tayo gumamit ng mga gamot, pwede pong masira yung ating liver and kidneys. So, tita, wala ka pa naman maintenance? Meron na? Wala naman. Wala pa. Very good. At least, meron. Wala pa naman. Healthy pa tayo, tama. Ayan. Yung panglima po na source ng ating illness is yung poor diet. Pagkain ng instant, masugar, mga donut, fast food. So yun yung isa sa mga dapat nating iwasan. And then yung pang-last is yung pag-consume ng cigarette or alcohol. Hindi ka naman tita nag-vape, Hindi naninigarilyo, naman pa. alcohol, Hindi naman pa. iniinom. Hindi rin. Wow, very Hindi. good. Clean living. I love it. Yan. Continue lang natin yan, tita, kahit para healthy tayo. So, yung next naman, ito, tita, yung mga papakita kong signs. Ito yung mga signs kung saan kailangan natin ng cleansing. Tita, di ba naliligo tayo everyday? Mm. Yes. Yes po. Bakit po kaya tayo naliligo everyday? Para ano? Para hindi tayo, para hindi, para hindi madaling kapitan ng sakit, ganun. Mm-mm. Mas Kumbaga, para malinis malinis. tayo. Yan. Mm. Tama? Para malinis tayo. So, ngayon, tita, ang tanong ko sa inyo, paano niyo po kaya nililinis yung panloob niyong katawan? Ano, paano nga ba? Meron ng maraming tubig. Okay, tubig. Ano pa? Baka meron Tapos ka pang idea. yun na, yun lang. Tapos pwede ding like yung mga apple cider vinegar yun. Pwede Mm, kang mag-take. mm, Tapos, yun nga, pag-iwas din sa mga unhealthy na foods. mm. Ganon. Ayun. Yun lang Tama yung alam. naman yung tita. Tama naman yung tita. Yung mga sagot mo. Perfect ka Mm. dyan. So, ito, papakita ko lang yung signs na kung saan kailangan natin ng cleansing. Kasi minsan, ito yung mga ways ng ating katawan para mag-communicate sa atin. Okay? So, kapag halimbawa, mabilis ka mapagod, isa yun sa mga signs. Mabilis ka ba mapagod, tita? Unting lakad, unting hakbang sa stairs, napapagod na? Hindi pa naman. Di naman. Hindi pa naman. At least, good job tayo dyan. And then, yung laging puno yung tiyan or laging bloated, mahangin yung tiyan, wala naman. Di, Hindi din. Okay, sige, yung acidic, hyperacidic yung tiyan, ang hangin lagi. hindi rin naman pa. Hindi din naman. And then, hirap dumumi. Everyday po ba dumudumi? Parang parang every other day, pero hindi naman po hirap. Ah, okay. Pero parang Sige. hindi lang siya everyday. Mm-mm. Okay lang naman yun. At least, hindi ka yung once a year na dumudumi. Tama? Joke lang naman yun. Pampatawa lang kahit pa paano. Ayan. Tapos, syempre, yung hirap daw po matulog sa gabi. Hirap po ba? Hindi naman. Or insomnia?
May mga ganun bang Parang factor recently. Parang hindi recently? ako, parang ano lang, kapag stress, tita. Kapag stress. Ayun. Mm-mm. Okay. Mahirap ma-stress. Ano yun ng sakit. Kaya iwas-iwas tayo dyan. And then yung hormonal imbalance, yung irregular menses sa babae. So yun, kung may kakilala tayo or ikaw mismo nakakaranas niyan, kailangan po natin ng cleansing. Then yung next is yung nagiging sakitin tayo. Dahil sa mga weather ngayon, papalit-palit, minsan sobrang init, minsan sobrang umuulan. So yun, kailangan hindi tayo sakitin. And then yung mga pananakit or pamamaga ng mga kalamnan or kasukasuan, isa yun sa mga kailangan natin i-watch out na kailangan natin ng cleansing sa katawan. And then yung uncontrolled na weight. Kasi gaya nga po nung nasabi ko sa inyo kanina, si Papa biglang pumayat. So hindi siya maganda. Or yung biglang pagtaba. Baka kasi may sakit ka ng niluluto dyan sa katawan mo, mas maigi na maging aware tayo. And then of course, yung mga pangangate or iba't ibang issue sa balat. Kasi minsan, ito yung nagsasabi na baka madumi na yung ating dugo. Kaya kailangan natin ng cleansing. So ito, si Miss Maritoni Fernandez, familiar po kayo sa kanya, tita? Yung story niya? Familiar kayo, tita, sa story niya? Opo. Ayun. Ah, So, Opo, ito, pala ano ko dati na nagka-cancer siya. tama, tama po. So, bale, Ah, yes, tita. mm, ayan. So, bale, si Miss Maritoni Fernandez, na-diagnose siya na may cancer siya, breast cancer stage 2B noong 2001. At that time, nasa 30 years old lang siya and meron siyang anak. So, sabi ng doktor sa kanya, you only have 5 years to live. Siyempre, ayaw niya naman na mangyari na mawala siya kasi may anak pa siya. So, ang ginawa niya, nag-chemotherapy siya. Unfortunately, yung first cycle niya, sinugod po ulit agad siya sa ICU. Pagkasugod niya sa ICU, naging critical yung conditions niya and sabi ng doktor, kapag hindi manumbalik yung resistensya ng katawan mo, hindi ka mag-proceed sa next cycle, uulit ka. So, ang ginawa niya, naghanap siya sa internet na pwedeng makatulong sa kanya para ma-boost yung immune system niya para makaproceed siya sa mga next cycle. And yun, out of elimination process, nakita niya po yung barley. So, habang nag-chemo siya, tinitake niya yun. So, instead na matapos niya yung 10 cycles, 4 cycles lang yung natapos niya. And then, ngayon, 23 plus years na siya cancer-free. Kasi kadalasan, di ba, pag cancer, after 3 to 5 years, nagre-remission. So, yun. Sa kanya, hindi na nag-recur kahit annually siya napapacheck up. Yan. And then, after nun, nagkaroon pa siya ng baby. After 3 months ng pagkikimo niya. Kasi kadalasan, pag nag-chemotherapy tayo, hindi na po talaga tayo magkakababy kasi naapektuhan yung reproductive system natin. Pero nagulat ang doktor niya, nagkaroon pa siya ng second baby. Yan. Yan yung kwento ni Miss Maritoni and kung paano niya nakita yung barley. And then according naman po sa science, kay Dr. Hagiwara, isa po siyang Japanese researcher and wala siyang ginawa sa buong buhay niya kundi mag-research ng pag-aralan yung 150 na halaman. Kasi hinahanap niya yung pinaka-nutritious na halaman sa buong mundo. And nakita niya na yung dahon daw ng batang barley, yun yung pinaka-nutritious. So, kasi meron siyang 25,500 na ORAC values. Ibig sabihin, mataas yung kanyang antioxidant level. Compare mo siya sa ibang gulay at ibang mga prutas. And ito lang yun, yung barley, ito lang yun na nagsusupport sa birth to old age. So, kahit sino, pwede po siyang mag-take. And yung barley natin, na-mention siya sa Bible ng 37 times. So, ibig sabihin, wala pa man tayo, yung mga ninuno natin, tinitake na talaga yung barley. Kaya naman sila, ang buhay nila, umaabot ng 100 plus years old. So, ganun sila ka tibay noon. Kasi wala pa naman mga instant noon. So, yan. So, ito naman yung mga conditions na responsive sa barley. Baka may familiar sa'yo dito or may kakilala ka, pwede natin silang matulungan na
na ma-regain yung kanilang health. Kasi nakakatulong siya. Ayan. So, pwede kita tita sendan ng copy nito just in case. And then, share ko na din sa iyo yung mga testimonials. So, ito naman yung mga barley testimonials natin. So, dito makikita mo na yung psoriasis, skin disease siya. Nag-take lang siya ng barley na tulungan. Yung mga matataas ang BP, isang Amerikano, nakapag-testify na maganda talaga siya and napababa yung blood pressure niya. And then yung proteinuria, yan naman yung mabula yung ihi sa mga lalaki kasi may sakit na yung prostate nila. And then yung ovarian cancer, yung may mga GERD, tsaka asthma. Yung sa babae kapag hirap sila mag-menstruate buwan-buwan, nakakatulong din siya. And then sa lalaki or sa babae na may mga gout, matataas yung uric acid, natutulungan siya. And then kung sino man po, kung may kakilala ka na merong sakit sa thyroid, natutulungan siya. Pwedeng hypo, hyper, tsaka goiter. Pwede po yun. And then, kapag may mga bukal ka sa ulo, sa dibdib, or kahit sa ang parte ng katawan, natutulungan siya. And then, kung may kilala ka na may sakit sa balat, pwede kasi siya gawing mask. Hindi lang siya yung iniinom. Pwede kasi siya makatulong sa ganun. Yun. And then, kapag may problema ka sa likod, yung scoliosis, kahit pa paano, natutulungan siya. And then, yung barley natin, like I've said kanina, pwede siya sa bata. So, kahit baby ka pa lang, pwede ka mag-take ng barley. Kasi, ano naman siya? Food supplement. Ano naman siya, pagkain. And then, itong sa may liver cancer, kwento ko lang ng very quick. Nag-testify siya, nasa US sila. Ang declaration ng doktor sa kanya nun is, wala na. Kumbaga sa papel, expired na. Kumbaga brain dead na. So, yung asawa niya, hindi pumayag. Ang ginawa niya, inuwi niya yung asawa niya, binigyan niya ng barley every 4 hours. After some time, naging okay siya. Ngayon, nag-video okay na yan. Tsaka nagpo-therapy na. So, from almost expiry sa papel, yun, hanggang sa naging okay na siya. And then, syempre, kung may mga kilala tayo na may sakit sa kidney, yung mga nagda-dialysis, pwede din siya matulungan. Yung may mga gallstone, kidney stones, natutulungan din siya. And then, kapag meron kang colon cancer, TB, and bukol. Yung sa babae, yung mga myoma, natutulungan din sila. And then stroke patients. Yung barley, kapag regular mo siyang tinik, pwede ka kasi matulungan sa weight loss. Kasi yung barley is rich in fiber. So, lagi kang busog yung pakiramdam mo. So, hindi ka kagad magugutom. And makakatulong siya sa weight loss. Gaya ng friend ko na natulungan sa weight problem niya. Ayan. And then, of course, nakakatulong din siya sa mga taong may arthritis. Kung may kilala ka tita na couple na matagal na silang magkasama and hindi makapagbuntis, matutulungan siya. Kasi 3 to 6 months continuous na pag-take, pwedeng ma-heal yung reproductive system nila, and magkaroon sila ng baby. Yun, marami na silang natulungan na ganyan. And then of course, yung mga nag-undergo ng surgery, nakakatulong siya mag ng fast recovery. So, ganda talaga siya. Sa bata, kapag may pneumonia, nakakatulong din siya. And then, marami pang iba. Meron dito yung bacterial meningitis. Yun, natulungan din siya kung nakikita niyo sa gitna. Ayan. So, ito pa yung iba sa mga natulungan. Pwede ko po kayong pa-watch ng video ng iba pang mga natulungan. Ay, bakit ayaw niyo? Sorry, tita. Ayaw niyo mag-play. Wait lang, tita. Technical issue. Wait lang, tita. Sige, dito ko na lang papanoorin sa'yo. Kita po ba, tita? Yung screen? Wala po. Wala. Yung alin? Wait lang, tita. I-share ko yung screen.
And I am a 16-year cancer survivor, breast cancer. Ductal carcinoma inside stage 2B po ang diagnosis sa akin. Discovered that the best of the king of all herbal supplements, of course, the young body powder. Because of science funds, my immune system started to get much better, much quicker. I was diagnosed in pneumonia or viral infection. And eventually, pag-take ko ng barley, sobrang effective talaga siya. Kasi 2 times a day lang ako nag-take nun, and it really helps talaga. Nung nasa abroad ako, akala ko, minupos na ako. Buti na lang, nakilala ko yung product na pure organic barley. Sa awa ng Diyos na yun, tuloy-tuloy na kita ko, normal na. Usually, 3 to 5 days bawat mga consumer. Nung nag-take ako ng barley, within that day, 3 sessions lang, yun, nawala ng suspicion. Meron po akong PCOS for 10 years. So before ko, irregular menstruation ko. And then na-discover ko po itong barley. After 2 months taking barley, ko regular menstruation. Thanks to this amazing product. And after that, for itong last week, discovered ko namin na clear na po yung PCOS ko, and it's now 6 months pregnant. Has been starting 11 years. Have PCOS, and consistent kasi first, na release last year. And sometimes in December, my periods today, and that's when I'm at the highest level. I'm now not after 1 week, pag maandang siya, sa taas, yung palpako. Barley lang kasi yung hindi ko talaga. Since yun lang yung allowed for pregnant and breastfeeding. Madala mo sa 30,000 naghanap ako na alternative para paano kumama ang stress. At yan na Diyos, ang stress, one at a time, taas ang imagine, so isang napaka-time na sakit. Pero laki, sobrang painful lang sa pagkakas. Kasi sobrang laki na sa akin na ba, When I did the tour with my son just a month ago, we brought 2 boxes for my son. So right away, I took it, and the whole day I was okay. And just when I said to that, I never got sick the whole tour. Boosts for energy, detoxifying, and survive. You really have to experience it. What's the reason for this? So, ayan, tita. Bale, yun yung isa sa mga benefits ng barley. Kaya marami silang natutulungan. So, ayan, share ko ulit yung screen. So, tita, yung mga natutulungan nila, it varies yung duration. Meron 1 week, 1 box pa lang, 3 to 5 days, meron sa kanilang effect. Yung iba naman, it would take several weeks bago nila makita. Pero, effective siya. Maganda talaga siya. And then, bakit nga ba marami yung natutulungan ng barley? Ano bang meron sa kanya? Sabi dito, sa isang cup kasi ng isang barley, pack kasi yun ng 68 micronutrients, meron siyang vitamins, minerals, and amino acid kasama na yung enzymes. So, kapag nag-take ka daw ng isang cup na barley every day, magkakaroon ka ng 11 more times more calcium than milk. Kasi kadalasan, di ba, kapag nag-take tayo ng milk, isang baso lang naman yung natitake natin every day. Hindi natin kaya na uminom ng 11 glasses ng milk. Tama? Ayun. And then, yung barley natin, meron siyang 5 more times vitamin C sa mga orange juice na tinitake natin. Yung iron niya, mataas din compare sa spinach. Yung vitamin B1 niya, mataas din compare sa wheat flour. So, ibig sabihin, ito ay isang superfood na pag ito tinake mo, hindi ka mamamatay out of malnutrition. So, ito, pack na talaga siya. So, ito naman, nasa right side, ano ba mga ba yung mga nagagawa ng barley sa ating katawan?
unang-una, dinidestroy na yung cancer cells. Yung cancer cells, normal naman na meron tayo sa katawan, pero kinikip kasi niyang healthy yung ating katawan, so hindi siya agad dumadami. And then, nabibuild din niya yung immunity natin, kaya hindi tayo nagiging sakitin. Yung toxins, tinatanggal niya sa katawan natin kasi part siya ng ginagawa ng ating body. Yung skin natin, napapaganda din, napapaputi. So, maganda siya sa balat natin. And then, kung may mga allergies ka, nag-cure siya and nape-prevent. Kapag may mga allergic rhinitis ka, may mga asthma, nakakatulong talaga siya. And then, kapag meron kang mataas na cholesterol, yung bad cholesterol, natutulungan siyang ipababa. Kapag may ubo, sipon ka, pwede din makatulong sa yung barley. Kami naman, kapag halimbawa nag-change agad yung weather or sobrang pagod namin, nagtitake lang kami ng 2 sachets. After that, okay ulit kami. Ganun lang yung tinitake namin. Hindi na kami usually nag-sort sa mga gamot. Kasi nga, syempre, nakakasira siya ng kidneys and liver. Ayan. And then, tita, nakakatulong siya na mas slow yung aging process natin. So, ibig sabihin, kahit 40, 50 na tayo, pwede tayo mag-look 20, 30. So, yun. Gaya ni Miss Maritoni, 50 plus years old na siya. Pero, ang itsura niya, sobrang bata pa. Kasi 20 plus years na siya nag-take ng barley. And then, of course, natutulungan na improve yung ating blood circulation. Nag-boost din siya ng energy. Kaya kahit anong galaw namin dito or kahit anong trabaho namin dito, hindi kami agad napapagod kasi ang dami-dami naming energy. And then yung arthritis, natutulungan siya kasi siya ay isang anti-inflammatory. Sa mga diabetic naman, natutulungan sila na mabababa yung blood sugar. Kaya, so ito yung 4 stages na ginagawa ng ating barley. Unang-una, nililinis niya yung ating katawan. Yan. And then, sunod na process niya is yung detoxification. Kasi minsan, kahit linisin natin yung katawan, hindi siya enough. Kailangan natin mag-detox. Doon kasi nire-remove yung mga toxins natin na hindi kaya ng cleansing. And then, once malinis na ang ating katawan, doon po nagsisimula na ma-absorb na lahat ng nutrients na meron ng barley or lahat ng kinakain natin. Kaya kapag healthy na yung katawan natin, pack na ng mga nutrients, yung cells natin magre-regenerate na. Yung mga sira-sira, i-repair mo. Kaya ganun yung ginagawa ng barley sa ating katawan. Ayan, ito, papakita ko lang sa'yo, tita, na yung company, hindi yung barley ang meron. Meron din tayong Immunergy. Ito ay vitamin C, may zinc, vitamin D, and moringa, malunggay. So kapag yung barley tsaka Immunergy ang pinagsama mo, sure na protected ka na, hindi ka na magiging sakitin. Mabilis din yung recovery mo just in case na tamaan ka na ng sakit. And then, tita, mahilig ka ba sa kape? Sakto lang po. Sakto lang. Ayan, kasi kung mahilig ka sa kape, meron tayong alternative na healthy coffee. Meron tayong black coffee, kung saan black siya na may barley, pero wala siyang sugar. So, kung may kilala ka na diabetic, mahilig sa coffee, pwede natin siyang i-suggest as alternative. And then meron din dito na tongkat ali, pamboost ng energy, coffee with gluta, sa mga gusto naman na magpaputi, pero gusto ng kape. Meron din tayong slimming coffee, yung macchiato na in-endorse ni Alvin Richard, na nakakapagpapayat. Pero ito, slimming coffee, wala siyang CR moments. Gaya ng mga pampapayat ng kape na meron tayo sa market. So ito, maganda siyang iti. Masarap pa. Na-try ko na din silang lahat. Kaya always tayo dyan. Ayan. Tapos, kung gusto mo naman natin or may kakilala tayo na gusto gumanda, pwede siya mag-take ng acai berry kasi may collagen siya. And ito, nakakapag-improve ng memory kasi meron siyang Bacopa Minieri. And then, yung kay Jillian Ward, yung Choco Barley, para naman yun sa mga kids natin na hirap pakainin ng mga gulay. So, kung may kakilala tayong mga bata na gano'n, pwede natin i-suggest yung Choco Barley instead yung ibang chocolate drink na meron tayo sa market. Kasi dito, healthy na sila, nakapag-chocolate pa. Yun. And then, meron din tayong Garcinia
Cambodia. Ito ay isang slimming juice naman. Ito, ang ginagawa niya, sinusuppress niya yung appetite and yung fats na meron tayo, tiniturn niya into energy. Kaya hindi ka tataba. Tutulungan ka niya magpapayat. And then, yung barley naman na capsule, ito naman yung mga on the go and yung mga ayaw sa powder na pwede nilang i-take. Alternative yun sa barley. Ayan. So, ito, papakita ko lang sa inyo na maraming prominent na tao na ang nakapag-take end user talaga ng ating barley. So, ito, yung may-ari ng Aldo, si Aldo Bensadun, isa siyang legitimate buyer and user ng ating amazing barley. And then yung Italian actress na si Rachel Di Fiore, maganda din daw yung kanyang naging effect sa kanya ng barley, kaya lagi niyang tinitake. And then yung creative director ng MK, isa din po siyang user. Kasama po si Kai Karasrov. Siya po ay best-selling author ng mga libro. So, yun. Sila yun. Tita, papakita ko lang sa iyo kung saan galing yung farm. Okay lang ba magkaroon tayo ng short tour sa farm ng barley? Yes. Sige. I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. The world's best. This is why I come over to Australia, to show that this is where it comes from. You can't get any better than this. More than I ever imagined it would be. It's cold. Simple. Well, we think we have this barley because clean irrigation water. Water comes from the Murray River, which is a freshwater river. All their drinking water comes from the Murray River too. One of three factors also is this organic property was a dairy farm before we started growing our certified crops, so it's full of nutrients, and also the climate is perfect for growing cereals. Clean, green, certified organic. When you get to the processing plant itself, the barley smell is so intoxicating, so clean, so fresh, and you can really tell that it's just not harvested. And with anything, it was so healthy. It smells healthy. It takes up to 3 years to have the farm certified organic. That's going away from conventional farming practices that require herbicides and pesticides. They're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organic. It's quite an intense process. A lot of people say that they have organic products, but actually what they don't understand is how stringent the tests are. They get spot checked. So at any given time, NASA can come over here and pick up barley from their fields, and if they don't pass, their license gets taken away, which means no pesticides, no chemicals, none of that stuff goes into this land. From the time it's grown, all the way up until packing the barley powder and shipping it to us in the Philippines, no chemicals ever. Nutri-Green Australia is actually the only organic barley farm in the whole of Australia. And I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for Nutri-Green barley. IM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at Nutri-Green, so you're guaranteed the best barley grass powders. So, ayan, tita. Maganda po yung farm natin, no? sa Opo. sa Australia. Pala siyang ano. Natatawa ko kasi yung barley, hindi ko alam, ganun pala yung itsura niya, na para siyang, Carabao ang ba? tawag doon, damo. Oo. Para siya yung regular na daw. Actually, Natatawa. oo, di ba? Di ba? Para lang pala siyang damo. Mm-mm. Actually, tita, nakapag-try ka na ba mag-take ng barley? Wala pa. Yung dati po. Tagal Dati, na, no? basta kailan ba? Oo. Pero parang ano Pero, lang yun, parang ilang ano lang ako. Tapos yun nga, parang nung una, hindi ko nagustuhan yung lasa niya. Kasi nga, syempre, parang lasang damo. Pero pinipilit ko lang kasi nga healthy, ganun.
Hanggang nung Oo. huli, parang okay lang din naman na. Yung, So ngayon, alam mo na nadamo talaga siya. oo, Ayun. nakakapagod na pala itsura ng barley. Mm. Actually, nung una ko din siya napanood, ay, ganito pala siya. Parang normal na damo. Para siyang Carabao grass. Kung iisipin mo. Oo, parang ganun. Kasi yung Carabao grass, maliliit lang. Pero yung barley kasi, di ba nagiging matanda siya, tapos meron siyang mga barley grains. Yung barley natin, ano talaga siya? Young barley. Siguro mga 2 to 3 cm lang. Pag tumubo siya ng ganun, hina-harvest na. Ayan. So, yung na-take mo, damo talaga yung tita. Legit na damo talaga yun. So, eto, trivia lang tita. Si Miss Maritoni Fernandez, yung supplier ng I Am Worldwide ng barley. Sa kanya galing yung barley. Mm. So, dito, makaka-rest assured ka na legit, original, pure, organic. So, yun. Kasi sinabi niya sa video na wala siyang chemicals, pesticides na kasama. Walang napupunta dun sa lamin na yun. So, yung ibang barley kasi na nasa market, familiar naman tayo na may iba't ibang brands and company. Mm. So, yun, hindi ko masusure, tita, kung maganda talaga siya or hindi. Or kung saan siya galing. Kasi at least dito sa I Am Worldwide, napakita ko sa'yo kung saan talaga siya galing. And maganda talaga yung environment kung saan meron siya. Yun. So ngayon, tita, ang sasabihin ko lang sa'yo, kung naniniwala ka dito sa statement na your health is an investment, not an expense. Tama po ba? Naniniwala ba? Nani, tama. Opo. Hindi ko sasagot. Opo, naniniwala naman ako. Ayun, naniniwala kasi marami po kasing tao na ang tingin nila pagdating sa health, kumbaga kung i-maintain siya is gastos. Pero hindi kasi nila naiintindihan na kung hindi sila mag invest sa health, later on, sisingilin sila ng ating katawan. Kasi nga, yun nga, may sakit na tayo. Yan. So, yan yung about sa health. Ngayon, tita, about na tayo sa opportunity. Hindi, yung na-share ko ba sa'yo, tita, saan ka mostly nagkaroon ng interest? Sa product ba na maging healthy or naghahanap ka rin ng pwedeng pagkakitaan? Both po. Wow, gusto ko Opo, yan. both. Actually, pareho lang naman tayo na na ano sa gantong opportunity. And nung nakita ko siya, sabi ko, ay maganda pala siya sa health. And maganda din siya ang kitaan. Kasi yun nga, yun. So, eto tita, discuss ko na sa'yo ng very fast lang yung about sa opportunity. Eto, share ko lang sa'yo, eto yung 1 week income ko na paminsan ganito. Yan, naka 20K ako nung last time. 1 week lang yun. Kasi ang ginawa ko, nag-share lang naman ako sa mga friends ko. So yun, sa mga, kumbaga, posting lang sa Facebook or Mm-mm. kaya message mo lang yung mga friends mo para maging healthy lang sila. So yun lang yung ginawa ko. Ito naman, yung sa friend ko, naka 4,000 siya in 1 day. Lahat to ginawa lang namin part-time. Yung isang friend ko, 9,000, almost 9,000 naman siya in 1 day. Kasi syempre, kapag maganda yung product, hindi mo maiwasan na maraming kukuha sa'yo. Kasi makakatulong ka talaga. Yan. And then, dito na tayo. Alam ko naman, tita, na interested ka. So, hindi ko na to ipapakita sa'yo kasi alam ko naman na interested tayo sa opportunity. So, tita, tatanong ko lang, nag-isip ka po ba na magkaroon ng business? Ano yun, ta? Nag-isip po ba kayo ng, yung ano, na magkaroon po kayo ng business? Aha. Parang di masyado. Hindi masyado. Never nyo naisip na magkakaroon kayo ng business. Parang hindi naman na never. Siguro noon-noon, pero parang itong mga recent, parang hindi masyado. Parang Mm. ito lang ulit, nung parang na, ko yung, nakita ko nga yung sa post mo, Mm. nagbabarley ko, parang isip ko lang din na, ayun, pwede nga siyang yung parang part-time, ganun. Mm. So, Mm-mm. yun. Tita noon, di ba nasabi mo nakapag-isip ka ng business noon. Ano yung naisip mong business? Hindi ko naman, ano ba? Siguro ano ba yan?
Hindi ko Pangarap alam kong noon kung business. nasa food. Kasi ano kasi yung mami ko kasi noon, nag-ano siya, parang nagkakarinderya, ganun. So Mm-mm. parang mga ganun, parang related sa food siguro. Yung mga Okay. ganun. So kapag food, sa tingin nyo kaya tita, mga magkano kaya yung magiging puhunan mo pag nag-business ka ng food? Depende kapag halimbawa, depende kasi 'di ba? Kasi Mm-mm. halimbawa yung parang yung nauuso kasi ngayon, yung parang mga ang tawag doon, mga nakapack or something ganun, or hindi Oo. kayo parang basta mga ganun. So siguro pag ganun, Mm-mm. siguro depende rin kung pwede mag-start ko muna ng maliit. Mm-mm. So kapag mga ganung business, syempre, or kapag mga naman, kapag halimbawa mga yung parang catering or something, syempre malaki talaga. So Mm-mm. siguro mga nagre-range from 10K and above, ganun. Okay. So medyo maliit lang pag ganun, kayang-kaya. Pwede makapagsimula. So sa tingin niyo tita, kung halimbawa ganun yung magiging business niyo, 10K yung magiging simula niya, yung return of investment kaya niya, mga kailan kaya? Mabilis ba or magte-take ng time o matagal? Mm, hindi ko rin. Hindi ko lang masabi kasi syempre kung depende kung papatok naman yung 'di ba, yung Mm. food or yung ibebenta mo ganun. Oo, tama. So siguro pero yun nga, pero hindi siguro na ganun kalaki agad yung Mm. kikitain mo. Yun. So, bale, yung mga tanong na nandito, natanong ko na sa'yo. So, yun. So, dito na tayo. Tita, familiar po ba kayo sa dreams? Meron po kaya kayong dreams sa ngayon? Pangarap? Dreams. Meron naman. Meron pa naman. Meron naman. Yes Ayan. po. Yan. So, tita, tatanungin kita, kung halimbawa, kasi libre naman po yung mangarap, di ba? Kung halimbawa ba, magkakaroon ka ng house and lot, mga magkano kaya yung naiisip mo? House and lot. Naku, Mm. pag bongga tita, mga nasa Yung masasabi mo, tita, pag na bongga talaga. komportable ka na, ah. Siguro kano kaya? Um, Kasi syempre, ang taas naman dahil sa inflation, ang taas ng mga Mm. ngayon. So siguro hindi ko alam, mga nasa 20, joke, 20 million talaga. Ayun. So, sige, tama. Kung yun yung magandang house and lot, na komportable ka and yung family mo, Mm-mm. tama? And then, halimbawa, nangarap ka rin ba, tita, na magkaroon ng cars? Isa lang, car. Isa lang, car lang. So, mga magkano kaya yung naisip mo? So yun, siguro mga nasa 5 or Mm-mm. mga 5 to 8 million. Charot. Sige, High sige. end. High Why not? Pangarap na yun, libre na. Ayun. Mm-mm. Diba? So, yan. Nag-isip ka po ba, tita, nangarap ka din ba mag-travel? You and your family? Oo naman po. Ayun. So, Yes. syempre, mas medyo malaki din yung expenses natin dyan. And then, of course, yung savings. Tama? Yes So, po. let's say, tita, na yung house and lot natin is, i-allot lang natin siya ng 5 million. Mm-mm. And then, yung car natin, tama naman yun, nasa range mo naman ng inisip, nasa 5 million. And then, yung travel natin, expenses with family is nasa 5 million. And then, yung savings natin, 5 million. So, yun yung pangarap natin. So, ang total ng pangarap natin is 20 million. So, Mm-mm. dito, libre mangarap pero meron kasi siyang value. So, sa tingin mo, tita, yung gantong pangarap, paano kaya siya ma-achieve? Paano mo kaya siya makukuha? Number one siguro pag mananalo ka ng loto. Okay, pag nanalo ng loto, Nanalo okay. ng loto. Tapos Mm, syempre kapag may work ka na super laki ng ng kita sahod. mo, Mm, or hindi magbi-business ka, yun talaga. mm. Tama, tama naman. Kasi kadalasan, ang naging mindset kasi sa ating mga Pilipino is, anak, mag-aral ka ng mabuti para makapaghanap ka ng magandang asawa. Ay, hindi pala, ng magandang trabaho. Trabaho. Ayan. Kasi yun naman kasi yung mindset talaga sa atin. So let's say, dahil yun yung mindset natin, let's say, ang paraan lang yung naiisip mo para ma-acquire mo yung gantong pangarap is maghanap ka ng trabaho. Mm. Yun. And let's say, kaya natin mag-save ng 10K per month.
Although alam ko naman na imposible yun, pero let's say. Kasi syempre, Mm-mm. ang minimum dito I think sa Iloilo is nagre-range sa 480 to 490. Mm-mm. Yan yung minimum. So, Mm-mm. kung sasamahin, medyo mababa pa yan. Hindi talaga afford na makapag-save ng 10K per month. Mm-mm. So, let's say, nagtrabaho ka, makakapag-save ka ng 10K per month, pero nag-start ka ng work at the age of 21. So, sa first year mo, sa 12 months, kung ang savings mo is 10K, nasa 120 yung masisave mo in 1 year. So, yung 120 mo, dahil bago ka pa lang, malayo pa siya sa 20 million mong pangarap. Tama? So, fast Yes. forward natin ng 10 years. By then, 31 years old ka na. Ang nasa-save mo niyan is nasa 1.2 million. 10 years ka na nagtrabaho. Again, malayo pa rin siya sa pangarap mo na 20 million. So, dagdagan pa natin ng another 10 years. So, by age 41, 20 years ka na nagtatrabaho. Ang income mo, ang na-save mo is 2.4 million. Malapit na ba siya sa 20 Mm. million? Layo pa. Ang layo pa, tita, di ba? Pero 20 years ka na nagtatrabaho. Siguro, sa age na 41, meron ka na rin binubuhay. May asawa, anak, so yung 10,000 mo, sobrang malabo talaga siya. Mm. And yung 2.4 million na savings, hindi talaga siya mangyayari. So, dagdagan natin siya ng another 30 years. Ano to? Wait lang, wait lang. Sige, sige, tita. Go lang. Okay na, pumasok kasi yun. Okay na, okay na. Pumasok si mami ko, akala ko may kailangan. Okay na po. Okay na? Okay lang? Mm. Ayun. Mm. So, dadagdagan natin ng another 30 years kasi masipag tayong mga Pilipino, matyatsyaga tayong magtrabaho. So, age 51 na tayo nun. Ang savings natin, 3.6 million. Malayo, malapit nga sa 20 million nating pangarap. Malayo pa. Layo pa, di ba? Sige, dagdagan pa natin ng another 10 years. So, 40 years na tayong tatrabaho, retirement na tayo. 61 years old. Ang savings natin noon, 4.8 million. Kaya pa naman magtrabaho ng 60, di ba? Marami pa tayong Mm. mga kakilala nag-work sila ng 60. Sige, dagdagan pa natin ng another 20 years. By age 81, 60 years ka na nagtatrabaho. Ang savings mo yan is 7.2 million. Malayo pa rin siya sa pangarap. Mm. Ito, pinapakita ko lang sa'yo, tita, yung reality na pag nasa employment ka, hindi talaga siya possible. Mm. Malabo siya. And maswerte ka kung aabot ka pa ng 81 years old and kaya mo pa magtrabaho. And buhay ka pa. Mm. So yun, ito lang yung reality na pag-compute natin ng ating dreams na numbers don't lie. Ayan. So itong opportunity tita na ino-offer ko sa'yo, applicable siya sa lahat. Kasi nga, di ba, yung sa Hope, health, opportunity, prosperity for everyone. So kahit estudyante ka, pwede mo siyang magawa. Kahit wala kang alam sa business, pwede mo siyang simulan. Kung may kakilala ka na nag-aaral or hindi makapag-aral, gawa ng sitwasyon nila sa family, pwede natin sila matulungan na magkaroon sila ng extra income and turuan natin sila maging entrepreneur. Kesa naman mapunta sila sa mga maling landas, mas maigi na matulungan natin sila. So, itong mga estudyante lang sila nagsimula, pero may mga malalaki na silang income. Sila na yung tumutulong sa family instead sila yung humihingi. So, maganda siyang opportunity sa ating mga kabataan. And then, meron din tayo government officials, meron dito sundalo, police, na ginagawa din yung business. So, yan, hindi siya malilimit kahit kanino. And then, meron din tayo mga healthcare practitioners, yung doctor, nurses, nasa medical field, like ako, ginagawa ko na siya. Kasi kahit sabihin ng doktor na hindi maganda yung barley, ang dami ko na kasi tita nakita. Natulungan sila ng sobrang grabe. Kaya sabi ko nga, maganda siyang share. So, ayan. Ito naman, mga business owners, kung mapapansin nyo, nagdagdag sila ng extra income nila. Although alam ko, may yaman ng mga yan. Itong nasa right side, si
Madam Linda Macanas, isa siyang CEO ng 8 company. So bakit nagdadagdag pa siya ng pagkakakitaan kung meron naman siyang 8 companies? Kasi nagandahan siya sa product and sa opportunities sa kitaan. Kasi dito, sa company, magkakaroon kasi tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng passive income. Kahit natutulog tayo o kaya nabiblink yung mata natin, meron pumapasok sa ating wallet. So ito, empleyado, marami dito OFW, meron dito seaman, meron dito nasa healthcare, meron dito kung ano-ano man roles, pwede kasi siyang matulungan. Sila din mga walang idea, pero kasi naniniwala ako na pag gusto, pwede siyang aralin. Lahat naman pwede aralin. Ayan. Tapos, meron tayong mga artista na ginagawa yung business. Kung familiar ka, kay Liza Soberano, isa siyang um, ambassador and member. Si Mariel Padilla, ganun din. Si Eric Fructoso, nagwapins. Kasama. Si Miss Maritoni, ginagawa na din yung business. Kasi apart from siya yung nagsusupply, maganda kasi na makatulong sa ibang tao. Sayang din kasi yung opportunity. And then of course, yung mga PWDs, yung mga na-stroke or kulang ng mga limbs, ginagawa din yung business kasi maganda talaga siya. So, what more tayo na complete ang ating mga parte ng ating katawan. Yan. And then of course, share ko lang dito yung mga transactions namin in and out of the Philippines kasi pwede mo kasi siyang padala via Lalamove or DHL kung may mga kakilala tayo sa ibang bansa. Pero kung yung bansang nakilala natin meron ng business center, then may coordinate na lang tayo sa business center para mabigyan natin yung mga kakilala natin abroad. Para medyo makatipid na sa shipping and mga ganong cost. And then, ito yung iba sa mga transactions namin, share lang namin sa'yo. Ito naman yung pandemic data. Kung ang ibang establishment ng pandemic nagsara, yung barley naman nag-boom. Kasi siya ay isang immune system booster and majority natakot nun na magkasakit. Kaya yun yung mga tinake nila. And makikita mo, kahit pandemic, ang dami talaga. Ang daming orders, ang daming pinapadala. Ayan. So, eto, hindi lang naman mga Pilipino yung gumagamit and ginagawa yung business. Meron din tayong mga partners sa iba't ibang bansa. Kung makikita mo, diverse. So kung mga may kakilala ka dyan, pwede natin silang tulungan na maging healthy din and magkaroon sila ng extra income. And then ito, sa sobrang generous ng ating company, hindi na tayo mahirapan mag-market kasi sagot na nila yung mga billboard. Kasi kapag may billboard, hindi na tayo mahirapan mag-market kasi kilala na siya. Yun. Yan, makikita mo yan sa EDSA. Ito naman, ito yung mga business partners natin na nasa business ng almost 7 years. And sila may mga achievements na. Yung nasa left, isa siyang graphic artist. Hindi na siya nag-work, pero nagkaroon siya ng 8 million worth ng condo and luxury land na 18 million. Ito, si Mentor Beach, naka-Lamborghini yan. So, di ba, kung isipin mo, pag empleyado ka, never mo makukuha to. Kahit mag-tumbling ka pa dyan. Sabihin mo, konting kembot pa, pero malabo yung kembot mo talaga. Ayun. Meron din dito dentist tsaka nurses na nagkaroon ng house and lot and condominium. So, eto kung nagawa nila, hindi malayong magawa natin. Kasi, di ba, same pagod, same effort. Pero kung may paraan naman para mabilis siyang makuha and may magandang opportunity, why not? And then, eto, share ko lang yung mga partners natin sa iba't ibang bansa. Sila, part-time nilang ginawa yan nung una, pero ngayon full-time na kasi higitan na yung kita nila sa trabaho. Imagine mo, may mga domestic helper dito, may mga housewife, registered nurse. So yun, iba't ibang klase, iba't ibang background na gagawa nila. Ito naman, ito yung mga OFW na nag-for good na kasama ako dun. Kasi syempre, iba kasi yung stress ng employment sa binibuild mo yung business. And nakakatulong ka pa kasi kapag ginawa mo to. So sila nag-for good na.
Kasi again, yung kinikita nila, mas malaki dun sa sinasakot nila. Ito naman, Mm-mm. yung mga top mentors, ito yung mga nagtuturo sa amin. Yung nasa left side, si Mabel Fontilon, taga Mandurriao yan. Taga dito sa Mm. Iloilo. Na-meet ko na yan. And isa din siya sa mga nagtuturo sa Iloilo. Kasi kung isipin mo, taga dito siya. Kami yung lumipad papunta dito sa Iloilo para matuto sa kanila. Samantalang yung iba, pinupuntahan. So kami baliktad. And then Mm-mm. yung sa pangatlo, from the left side, si Mentor Frizel de la Calzada, taga-Haro naman siya. So, isa din siyang employee before na ginawa din yung business. Na burnout na rin siya kasi na-realize niya na kung magtatrabaho siya, hindi niya ma-achieve yung mga kamaro o yung mga malalaking income. So, ito dito, makikita mo rin na different backgrounds, pero nagkaroon sila ng extraordinary result and mga nagtuturo sila. So, kapag naging part ka ng ating company, mamimit mo din sila and matututo ka din sa mga wisdom na meron sila. Ito naman, ito yung mga top mentors na nagsimula. Sila yung mga pioneers ng ating company. Yung nasa left side, isa siyang high school graduate, pero madami na siyang achievements. Meron dito business owner, nurses, and graphic artists. Sila may mga extraordinary na income, million-million, and mga luxury cars. So, yun, minsan kung isipin mo, ay hindi ko naman yan ma-achieve or hindi ko naman yan pangarap. Pero kasi syempre dito sa IAM, binibigyan ka ng right na mangarap. Kasi syempre, sayang naman, nangarap ka na lang din, gawin na natin para magkaroon tayo ng ganyan. Ayan, so Tap, ito yung steps na ginawa nila, paano nila na-achieve yung ganong mga achievements. So, dito, meron daw tayong 4 simple steps to earn. Ang una mo daw gagawin is mag-avail ka ng package. Pangalawa is gamitin mo yung product and i-share mo. And then, pangatlo is aralin mo yung business and then makikita kung pwede ka nang kumita. Kasi dito, sa company, hindi ka pa man din sobrang galing, halimbawa, inaaral mo pa lang yung business, pwede ka na kasing kumita. Yun. Kung paano yun, mamaya malalaman mo. And tuturuan din naman kita. Ayan. So, ito yung mga makukuha mong benefits once maging part ka ng ating company. Unang-una, magkakaroon ka ng 100% worth ng products mo. Kasi di ba sa unang step is avail mo lang yung package. So, sa packages na yun kasi, malalaman mo mamaya kung magkano yung mga packages. Dito, kung ano yung ilalabas mo, papalitan lang naman natin yung products. So, kung halimbawa maglabas ka ng 10K, papalitan natin yun ng 10K worth na products din. And then, of course, magkakaroon ka ng 50% lifetime discount. Malaking benefit na siya sa um, mga gagamit. And then magkakaroon ka din dito ng online business tracking account na pwede mong i-access 24/7. Doon mo makikita yung mga sales mo, yung income mo, doon mo siya makikita. And then meron din tayo titang world-class training. Pwede siyang by team or sa page ng company. Dito, ang mga magte-train sa atin is multi-millionaires. So dito, meron kasi tayong School of Wisdom na ang course natin is BSHM. Sa tingin niyo, tita, ano kaya yung BSHM na course dito sa IAM Worldwide School of Wisdom? Ano kaya? Bachelor of Science in ano bang HM? Ayun, Self-management. ayun. Sasabihin ko lang sa'yo. Ito, ang course kasi natin dito is BS, HM, ibig sabihin, Bachelor of Science on How to Be a Millionaire. Wow. O, di ba? Kasi ito hindi mo to tita makikita sa school. Kasi ang tinuturo sa school kung paano tayo maging empleyado. Dito, tuturuan ka na kung paano magkaroon ng business. And kung paano ma-achieve yung millions na nabanggit ko sa'yo before. So,
isa yon sa mga benefits na makukuha mo. And then of course, magkakaroon ka ng marketing folders, brochures, and flyers para makatulong makapag-market sa'yo sa mga kakilala mo. And then, syempre, magkakaroon ka ng incentives. Yung travel, cars, and house and lot. And of course, meron tayong 13 ways to earn. Hindi lang isa, marami siya. So, yan. Dito na tayo sa prosperity. Meron tayong 13 ways to earn. Pero ito, hindi ko sa'yo i-discuss ng lahat. Kasi abutin tayo ng umaga. Ayan. So, ang di-discuss ko sa'yo dito, konti lang. Pero kung gusto mo siya malaman, sendan na lang kita ng link. Okay lang, tita? Sendan ko na lang ikaw Yes ng po. link para mas maintindihan mo siya ng in-depth. Ito, overview lang Yes. na bibigay ko sa'yo. So, ang unang kitaan dito is yung tinatawag nating retailing. Ito yung benta-benta ng paisa-isa. So, dito, kasi ang isang box ng ating Amazing Barley is SRP niya is 1,000. Pero once maging part siya ng company, 500 mo na lang siya makukuha. So, let's say, nakapagbenta ka ng barley or nakatulong ka sa mga kakilala mo na kumuha sila sa'yo. So, ang automatic na income mo doon is 500 kagad. Ito, hindi mo siya ginawa ng 8 hours. Kasi sa employment, lalo na dito sa Iloilo, nagtrabaho ka ng 8 hours, ang sweldo mo is nasa 480 lang. Dito, pwedeng minutes mo lang siya ginawa, pwedeng 1 hour lang, kumita ka na ng 500. Malaking, malaking ano na siya sa'yo, income. And then halimbawa, sobrang sipag mo, shinare mo siya sa maraming tao, nagkaroon ka ng na may natulungan ka, 10 tao. So, ibig sabihin, 10,000 yun. Ang kita mo doon is 5,000 sa 10,000 na yun. So, again, ito, makukuha mo lang siya once maging part ka ng company. Ito yung retailing. Meron naman tayo yung wholesale packages. Ibig sabihin nito, yung bulto-bulto mo siyang bibilhin. Ito naman yung mga puhunan mo. Di ba sinabi mo sa akin kanina na ang puhunan na iniisip mo is nasa 10K? Depende kung ano yung business na sa start mo. So dito, ito yung mga papakita ko sa yung mga puhunan dito sa company. Kung iisipin mo, kung magta-traditional business kayo medyo malaki, lalo na kung ina pinapangarap mo ng malaking income, kailangan mas malaki din yung pangpuhunan mo. So halimbawa dito, sa wholesale packages, meron tayong tinatawag na jade. Ang cost nun is nasa 198,800. Meron din tayong platinum, 112, gold na 44,800, and silver na pang student na 16,800. Tita, dito sa platinum, gold, and silver, dalawa lang to. It's either panalo or tabla ka lang. So, panalo ka kapag ginawa mo yung business, tabla ka kung i-avail mo lang yung package. Kasi kung ano yung nilabas mo, gaya ng sinabi ko kanina, kung ano yung inilabas mong pera, papalitan lang namin ng same amount yung products. So, tabla ka lang dun. Pero kapag nag-jade ka, yung 198,800, kapag nag-jade ka, ang bibigay sa'yo, 200,000 worth na products. Pero dahil naka-jade ka, dadagdagan ng company ng 50,000 worth na products. So dito sa jade, panalong-panalo ka na. Kasi wala ka pa man din ginagawa, nagkaroon ka na ng income na 50,000. Kasi may free ka na 50,000 worth ng products. So again, dito, kapag kahit anong packages dyan ang in-avail mo, yung income mo magva-vary depending sa package mo. Yun. Kung gusto mo na mas malaking income, of course, kailangan mas malaking puhunan. Kung hindi pa kaya, okay lang din naman. Marami tayong options, pwede natin siya pag-usapan later on. And then, dito naman, kapag wholesale package commission, ito naman yung pwede mo maging commission once may makita kang tao na pwede natin matulungan or natulungan. So let's say, halimbawa, may kakilala ka, nangangailangan ng help, ng tulong sa health. Ngayon, na-explain natin sa kanya yung ganito, nagustuhan niya. Ngayon, ang kinuha niya, jade.
So, ang commission mo doon, sa natulungan mo isang tao, 20,000. Pero kung halimbawa naman, hindi niya kaya yung Jade, nag-platinum siya, ang commission mo doon is 9,000. Sa gold is 3,500, sa silver is 1,500. Again, yung income mo dito mag-vary depende sa package na kukunin mo. So halimbawa, halimbawa, ang package mo is gold. Let's say, gold lang yung kaya mo at that time para makapag-start ng business. And then, may kakilala ka na nag-avail ng jade. Ngayon, hindi mo tita makukuha yung 20,000 na commission. Ang makukuha mo lang dahil naka-gold ka is 3,500 kasi yun yung package mo. Yun. So, kung gusto mo ng malaking kitaan at hindi matapon yung mga commission mo, mas maigi na jade. Yun lang yung difference. Yan. So, eto naman, tita, share ko lang sa'yo, paano nga ba magagawa yun? Ang kailangan lang daw natin is 2 to 4. Ano ba ibig sabihin nun, tita? Kailangan lang daw natin maghanap ng 2 to 4 na tao na pwede natin matulungan. Pagdating sa health, yung gusto maging healthy, or may sakit na gustong matulungan sa kanilang health, halimbawa may mataas na sugar, mataas na blood pressure, yun. And then maghanap din tayo ng tao naghahanap ng magandang opportunity o naghahanap ng additional income. Yung apat na yun, baka may kakilala ka and kapag nagustuhan nila, pasok sila dito sa 2 to 4. Okay? Ayan, dito, ito naman yung tinatawag natin na balik puhunan program. Kasi 'di ba kapag nag-traditional business ka, ang return ng investment mo sa'yo is matagal. Kung malaki yung pinangpuhunan mo, it would take several years bago mo siya makuha. Maswerte ka kung ma, mabalik yung puhunan mo within a year. Pero dito kasi, kung halimbawa, masipag ka, may kakilala ka na 2 to 4, pwede mo nang babalik ang puhunan mo. And yung balik puhunan program na meron ng company is yung tinatawag namin just for you. Ibig sabihin yan, maghahanap ka lang ng apat. And itong just for you, applicable lang siya sa gold, platinum, tsaka jade. Hindi siya applicable sa silver. Okay? So, paano ba to? Halimbawa, yung sa jade package, halimbawa, ikaw yan, may nahanap kang apat na tao na gusto mong tulungan pagdating sa health, gusto lang maging healthy, naghahanap ng magandang opportunity, or naghahanap sila ng additional income. Let's say, silang apat, nakuha mo, so may commission ka dyan na 80,000 kasi 20,000 each. Okay? Nagigets, tita? So, yun. And then, meron kasing pairing sa system. Ang tawag doon is sales match. Kapag yung dalawa nag-pair, meron kang additional 10,000. So, dito, dahil dalawa yung nag-pair, meron kang 20,000. So, ang total na income mo sa apat ng tao is 100,000. Okay na? Malapit na mabuo yung puhunan, tama? Pero dahil tita, nakaapat ka, may tinatawag na just for you bonus. Ito yung bonus na pwede mong makuha. Di ba sa pagiging empleyado, ilang beses ka tita nagbo-bonus? Mm, ano ba? Once Doon lang. nga sa si Madala. Di ba madalang? Oo. Madalang. Di ba? So dito tita, yung bonus natin, mamaya, pwede ko sabihin sa iyo kung paano yun. So dito, dahil nakaapat ka, may tinatawag tayong just for you bonus. Sa tingin mo kaya tita, magkano kaya yung ibibigay sa iyo ng company dahil nakaapat ka? No idea. Siguro ano, Make a wild guess. um, dahil nakaapat ka, Mm-mm. um, dodoblehin nila yung commission mo, Char. Pwede, pwede. Tama naman. So, tita, dito, yung, yung, dodoblehin yung commission. So, ibig sabihin yan, tita, 40,000, tama? Or Apa. 80. So, I mean, bali, dun sa maging 80, 160 siya. sa apat. Mm-mm.
So, 160. Mm-mm. Kasi dodoblehin dun sa commission. Ibig Mm-mm. sabihin 160, tama, tita? Yes po. Yun. So, bali, medyo kulang yung estimate mo. Ang bibigay lang naman sa'yo ng company is 200. So, ang total commission na makukuha mo sa apat na natulungan mo dito, 300,000. Sa tingin mo ba, mabalik na yung puhunan mo na Oo naman. 158,800? Sobra-sobra pa, di ba? Plus, may Mm-mm. products ka pa nito. Etong bonus na to, tita, no time frame and unlimited. Ibig sabihin nito, no time frame, kahit kailan mo mabuo yung apat, saka mo Mm. makukuha yung 200,000. Mm. And ito, unlimited, kasi ibig sabihin, pwede mo siyang ulit-ulitin. Kung sa work, isang beses lang tayo magbo-bonus dito. Kung gusto mo ng weekly, sure. Gusto mo ng monthly, go. Gusto mo daily, pwede. Yun kaganda ang balik puhunan program ng I Am Worldwide. Yun yung sa Jade. Paano naman kita kung halimbawa sa Gold ka nag-start? Kasi yun lang yung afford natin for now. So dito sa apat, meron tayong 3,500 na commission. So sa apat na yun, magkakaroon tayo ng yan. And then, magkakaroon siya ng pairing na 3,000. So, bali 6,000. Total ng 20,000. Yung ating magiging commission sa apat na tao. Pero Mm. dahil may just for you bonus tayo, mga ilan kaya tita yung magiging bonus mo? Dahil nakaapat ka, bigyan ko ng bonus ng Um, company. siguro based dun sa kanina, Char. Oo. Based dun Sige sa na. kanina. Siguro ano, mga 40K. Mga 40K. Tama. Oo. O, So, di ba? dahil dyan, ang bonus mo tita is 60. Nabawi mo na naman yung pinangpuhunan mo. May products ka pa. Ganda, di ba? Again, Mm-mm. same lang din to, no time frame and unlimited. So, ibig sabihin, pwede mo siya ulit-ulitin. Yan. Ito naman, tita, ito yung tinatawag natin Give Me 5 bonus. Ito ay applicable sa silver package lang, yung pang estudyante at saka pang senior natin. So dito, from the word itself, Give Me 5, ibig sabihin, instead na apat, 5 yung bibigay mo sa akin. So dito, halimbawa, 5 yan, ang commission mo sa bawat isa is 1,500. So, kung ito-total mo, yung 5, 7,500 yung commission mo. And then, of course, meron din siyang pairing. So, ang mangyayari niyan sa sales match, may total ka ng 2,000. Ang total na commission mo sa 5 tao is ng 9,500. Pero, dahil tita, nakalima ka, mga magkano kaya yung bibigay sa yung bonus ng company dahil nakalima ka? Mm. Ano kaya? Dodoblehin ko na lang ulit. Mga 18,000, ganun. 15. 15. Mm-mm. 15 yung bibigay sa'yo, sa Mm-mm. total commission mo sa 5 taong natulungan mo is 24,500. Ang nilabas mo dito sa silver is 16,800 lang. Yun. So dito, bawing-bawi ka na, nabalik mo na yung puhunan mo, may products ka pa. Ganun siya Mm-mm. kaganda. And again, same lang din to sa Jade for You, yung just for you, unlimited and no time frame din siya. So, kahit ilang beses mo siya gawin, walang problema. Ito yung isa sa mga mentors ko. Siya yung nagtuturo sa akin. Sa kanya naman, ito yung ginawa niya. So, just for you, marami nag-avail sa kanya ng Jade. So, ang nangyari sa kanya, naka-anim siyang just for you. So, dun pa lang ang kita niya, nasa 1.8 million na. Mm-mm. Kasi di ba tita, sabi ko sa'yo, meron tayong 13 ways to earn. Ito, isa lang. So, yung Give Me 5, another type ng kitaan. So, dito sa kanya, isang beses lang niya nagawa. Kasi ang maraming taong nakakausap niya, nagugustuhan talaga yung Jade. Kaya, Mm. yung mas malaking, ano niya, kita niya doon. Tapos tita, papakita ko lang sa iyo yung mga nakapag-achieve na ng ating Jade Just For You. Ibig sabihin yung 200,000 unlimited na bonus. Dito, kung makikita mo sa upper left, yun yung nagtuturo sa akin. Yung nasa Mm-mm. upper right naman,
Yun yung nagtuturo sa mentor ko. So, Mm. dito, kung makikita mo, wala siya sa nauna sa nahuli. Mm. Masipag ka, pwede mo makuha yun ng paulit-ulit. Pwede mas malaki yung income ko. Ganun siya. So, dito, hindi mo isipin, nauna naman yan, yung upline yung, yung kikita dyan. Dito, hindi. Kung masipag ka, mas masipag ka sa nagtuturo sa'yo, pwede mong higitan yung income mo. Ganun siya. Tapos, ito naman tita, tatanong ko sa'yo dahil ito yung sa business side. Paano naman tita kung halimbawa gusto mo lang maging user ng product? Kumbaga, hindi mo feel gawin yung business. Gusto mo lang uminom ng barley kasi gusto mo maging healthy. So ngayon, ang tanong ko sa'yo tita, willing ka ba na mag-invest sa iyong health pero magkakaroon ka ng passive income na 1.5 million every month 5 years from now? Yes, the answer is yes. Sure. Yan. So, eto na tita, tuturo ko na sa iyo kung paano yun. Kasi di ba dito, may tinatawag kaming unilevel. Mm. Ang kapartner nito, or ibang term natin is rebates. Familiar ka ba tita sa rebates? Saan po? Rebates. Hindi. Hindi. Kasi tita, Mm. kapag halimbawa bumili ka ng isang product, magkakaroon ka ng rebates. Kumbaga, may income ka sa binili mong Mm. product or may points ka sa pagbili mo ng product. Okay. Ayun. So kasi dito sa company, kahit kahit user ka lang, basta bumibili ka ng products, magkakaroon ka ng rebates. Ang tawag doon, unilevel. So dito, para magkaroon ka ng 1.5 million na passive buwan-buwan, ang gagawin mo lang daw sa 5 taong tita is maging healthy ka. Ibig sabihin ng maging healthy, iinom ka ng barley every day for 5 years. Mhm. Yun yung program ng company. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, sa isang box kasi ng barley, ang equivalent nun is 5 pesos. Meron kang earnings na 1%. Mhm. Yun. So, kung sa isang buwan, meron kang meron kang 3 box na barley, Mm. ang mangyayari niyan, ang rebates mo is 15 pesos. Kasi ang Mm. isang box, meron siyang 10 sachets. Mm. 10 sachets. So, sa 30 days, kailangan magkaroon ka ng 3 box. Ang kita mo doon is Mm. 50,000. So, in 1 year, ang expenses mo is 18,000. Kung Mm. gagawin mo siya for 5 years, ang expenses mo para maging healthy ka is 90,000. Mm. Sa tingin mo ba, yung 90,000, okay na ba pang hospital? Eh, syempre hindi. Kulang pa tita, di ba? So, mas maigi Mm. talaga na maging healthy ka. So, dito, di-discuss ko na sa iyo kung paano ba yung makuha yung passive income na 1.5M. Alam ko, sobrang malaki to and sobrang imposible. Pero nagagawa kasi siya ng company. Kasi ang gagawin mo lang, isa unang taon mo, maghahanap ka ng 10 tao na pwede nating matulungan pagdating sa health. Yung gusto Mm. maging healthy o may nararamdaman na gustong matulungan sa health. 10 tao sa isang taon. Sa tingin nyo kaya, tita, kaya? Kaya naman. Kaya naman. Kahit isang tao sa isang buwan, tama? Mm. So, halimbawa, sa isang taon, nakahanap ka ng 10 tao and uminom sila ng barley every day. So, sa 10 members mo, bumili sila ng barley every month, meron kang 150. Passive na yun, tita. Maliit pa lang siya, yes, kasi nagsisimula ka pa lang naman, tama? Yes. Yun. So, sa second year, ang gagawin natin, maghahanap tayo ng 10 tao na tutulungan din natin maghanap ng 10 tao nila. Mm. So, ang mangyayari niyan, sa second year, meron ka ng 100 members sa team mo. Mm. So, kapag yung 100 members uminom ng barley every month, meron kang 1,500 na Mm. income. Ang expenses natin sa barley, one is 1,500 kasi 3 boxes, ang isang box ay 500. Mm. So,
So, sa pangalawang taon, libre na natin yung maintenance natin ng barley para maging healthy tayo. Tama? Yes. Yan. Sa pangatlong taon, ganun lang din naman yung gagawin natin. Yung 10 natin, maghahanap ng 10 tao ulit, tutulungan din natin sila makapaghanap ng another 10. So, sa organization mo, meron ka ng 1,000. Ang Mm. kita mo na niyan, one buwan is 15,000. Maganda na siyang pension. Mm. Diba, tita? Yes. Mm. Yan. So, tita, tatanong ko sa'yo, sa third year mo, may niloko ka kayang tao. May ano? Niloko. Wala naman. Wala naman, di ba, tita? And then, tanong ko lang din ulit, sa third year mo, ilan ang taong kausap mo sa 1,000 members? 10. Very good. And then, tita, kung halimbawa third year ka na, yung hinanap mong 10, anong year na nila? Sa third year ko, Mm-mm. hanap kong 10. Third year na rin nila. Tama ba? Hindi, second year. Hindi pa. Second year pa lang ba? Oo, second year Okay. pa lang. Oo. Kasi di Okay. ba naon ka? Then Oo susunod nga pala. sila. So kung second year sila, ang posibleng kitain nila is nasa 1,500. Mm-mm. Tama? Kung magto-third year sila, ang posibleng pwedeng kitain nila is 15,000 na gaya sa'yo. Mm-mm. Tama? Mm-mm. Ayun. So, dating tayo sa fourth year, yung 10 tao natin, tutulungan lang din sila magkaroon ng 10 and then 10. So, ang mangyayari niyan sa organization mo, meron ka ng 10,000 members. Mm. Ang income mo niyan, monthly is 150 na. Okay Mm. na, di ba? Sobrang laki na siya sa pension mo. Mm. Ginawa mo lang to, naging healthy ka lang. Uminom ka lang ng Mm. barley every month, every day. So, sa ikalimang taon mo, ganun lang din na process ang gagawin mo. Yung 10 tao mo, tutulungan mo sila magkaroon ng 10 hanggang sa maging 100 members ka, ang kita mo na niyan monthly is 1.5 M. Mm. Okay lang naman, di ba? Mm. Ito rebates, tita. 10 tao lang yung hinanap mo, tinulungan mo lang din sila maghanap ng tigsa 10 nila. Mm. Nakatulong ka na, naging healthy pa sila, kumita ka na, kumita ka pa. Mm. Yun. Yun yung isa sa mga magagandang kitaan dito sa company. Kaya din ako tita napauwi. Kasi kung ito, gagawin ko, why not? Ikaw kaya mag-income ng 1.5 million monthly. Mm. Ito, isang way lang ng earning. Meron pa tayong 12. So, sobrang ganda. Napauwi talaga ako dito. Ayan. So, ito, yung mga example ng mga taong nakagawa na. So, sila, meron silang 2 million, 1 million. Meron pa dito 4 million, hindi ko lang na-post. So, ibig sabihin, kung nagawa nila, kaya din natin. Pwede siya. So, yun lang, tita, yung mga share ko sa'yo pagdating sa health, opportunity, and prosperity for everyone. May naintindihan? May questions kaya, tita? Naintindihan naman. May questions ba? May concern? Ah, ano na ba? End na ba nung ano mo? Mm-mm. End na siya, tita. Ah, oo, yung question, hindi, naisip ko lang, yung barley bata, parang syempre ba, supplement siya. Wala man Mm-mm. kaya siyang parang, then isip ko lang, kasi dati yung mami ko, nag-take siya ng supplement, Mm-mm. in a tablet or capsule form, na parang Mm-mm. ina-advertise din, ganun. Mm-mm. Tapos, tumaas yung LFT niya. Ah, talaga? Nag-take lang siya noon for supplement kasi nga ina-advertise. Tapos tumaas yung LFTs niya. As in, parang, siguro nakatake na siya noon ng mga more than, hindi ko alam kung ilang months niya nang tinitake. Basta tumaas yung LFT niya. Tapos nung nagpa-check up siya, pinastop nung doctor sa kanya yung Yung yung, barley. hindi siya barley, ibang supplement. Ibang Ah. supplement siya. Kaya naisip ko, since yun nga na ko lang, sabi baka, although nga syempre maganda yung benefit niya sa health, Mm. hindi kay parang wala naman siyang ganun, yung barley. Wala naman siyang known na Wala. parang Kasi yung ever. LFT, Hindi. pertaining siya sa liver function test, tama? Mm-mm. Eh, Mm-mm. yung nakwento ko sa'yo kanina, may liver cancer siya. Mm-mm. Natulungan siya. Ngayon, nagvi-video okay na siya, nagte-therapy.
Mm. walkie-talkie na siya. Mm. So, siguro, ibang supplement lang yung tinake niya, Mm. kaya na-compromise yung health niya. So, etong barley, baliktad yung magiging Mm. effect sa kanya. Ihihili Saka niya. ano, saka isa pa pala, kasi halimbawa yung daddy ko, siya ang Mm-mm. dami ng tinitake na maintenance. Mm-mm. Hindi siya interact or something Hindi. doon sa mga maintenance niya, Hindi. as in. Yun Yes. ang inaano ko kasi baka halimbawa yun nga pag may Maging maintenance ano na, siya, baka, mag-interact, hindi. oo, Kasi, hindi naman. kasi tita, yung barley is food. Pagkain siya. Kumbaga, Mm. gulay siya, damo, kinakain. So, hindi siya mag-interact. Marami akong kakilala na may mga maintenance sa high blood, may maintenance sa uric acid, sa heart, sa iba't ibang Hindi klase naman. ng diseases nila. Mm-mm. Naging okay sila. And you know what, tita, after nila mag-consult sa doktor, pinatigil isa-isa yung mga maintenance nila. I see. So, kung gusto mo, tita, pwede natin siyang itry sa family mo. Makita mo lang yung result, yung magandang Mm. benefit niya. Kasi, syempre, kung nangyari sa mga friends ko, malaking chance na yung parents mo matulungan din na kung halimbawa, 5 yung tinitake nilang maintenance, baka slowly, maging 4, maging 3, hanggang sa barley na lang yung tinitake nila. Kasi yun Mm. yung Wala naman nangyari sa siyang, mga friends ko. wala naman parang overdose na or something. Wala siyang overdose, tita, kasi organic siya. Wala siyang Mm. overdose. Gaya ng nasabi ko sa'yo kanina, yung sa liver cancer sa US, every 4 hours na tinitake. Pero via ano yun, NGT. Kasi Mm. comatose. So, walang way. Mm. Pero, yun, naging okay pa rin siya. So, ito, kahit ilan yung i-take mo, walang problema kasi organic naman Mm. siya. Kaya wala siyang overdose. I see. So, yun, tita, Ito kung bang halimbawa ba, question? mag-iisip ka, hindi ka sabi mo mag-business, magandang opportunity, ano kaya yung nakikita mong package na pwede na sa tingin mo gusto mong i-avail? Mm. Sa ngayon, since wala naman akong budget, Mm-mm. um, maganda nga yung sa'yo, di ba? Naka-jade ka, di ba? Yes. Oh, maganda naman talaga yung jade kung iisipin mo, pero wala talaga akong budget ngayon. Mm-mm. Kaya, iniisip ko nga, di ba sabi mo nga, pwede namang uminom ka lang or hindi mo gawin yung business. Pero yun nga, parang sayang naman, di ba, na Mm-mm. parang gawin mo na lang. Mm-mm. Um, Hindi ko nga alam kung magkano ba yung, halimbawa tita, what if, hindi ko kasi, halimbawa, mag-purchase ako as gusto ko lang muna uminom, hindi muna ako mag-business. Paano kaya yung masasuggest mong gagawin ko? Tita, ito ang marirecommend ko sa'yo. Kasi alam ko, ang heart mo nasa Jade, tama? Alin yun? Yung Jade na package, yun ba yung nasa heart mo? Kung Apo, apo. hindi issue ang Mm-mm. pera. Kasi tita, pwede ang gawin ko sa'yo, pwede ka mag-try ng products, and then kung ano man yung itatry mo, ibabawas ko dun sa package na gusto mo. Okay ba yun? Para kahit konti, paunti-unti, na nalalagyan na, nababawasan na yung sa package mo. Kumbaga, kung ano man yung i-avail mo, Ah, I see, parang oo. partial payment na siya dun sa package na bubuuhin natin. Okay ba, tita? Okay. And Ah, then, di ba, na-discuss ko din sa'yo, tita, yung balik puhunan program. Hindi, okay lang, okay lang. Tita, na-discuss ko din sa'yo yung balik puhunan program. Ang kailangan lang doon sa balik puhunan Mm-mm. is how many people. Kung let's say, Jade ang gusto mo, ilang tao nga yung kailangan natin hanapin or matulungan? Apat. Apat ba? Apat. Yes. So, ang gagawin natin, tita, since wala kang pera sa ngayon, maghahanap tayo ng 4 na tao na pwede nating matulungan or nagkaka-interest magkaroon ng business. Ang gagawin mo lang, tita, i-share mo sa kanila or mag-set ka lang sa akin ng appointment. Ako kakausap. Pwedeng dito lang, Mm-mm. pwede tayo mag-Zoom ulit. Walang problema, ako kakausap. Pag nabuo natin yung 4 at nag-push sila doon,
sa'yo na yung kita. Makakatulong yun makabuo ng Jade package mo. Halimbawa, may kakilala kang tito, tita na nasa abroad, pwede natin silang Mm-mm. matulungan. Try natin silang kausapin. Ako yung kakausap. Ako yung mag-explain. Kasi Yung syempre, ano, bago ka pa lang, yung inaaral mo pa. kung sa ano lang, kung sa kakilala lang, parang syempre ang dami mo makakilalang OFW, di ba? Pero kasi, Mm. parang kahit ako sa akin mismo, ay, ewan Mm-mm. ko, siguro dahil sa akin lang ngayon. Kasi parang yung most nakakilala ako, Mm-mm. parang hindi naman Ay, tita, choppy pa rin. sila, ano, na yung parang ganun, sila ako nasa US. Hindi sila, yung parang, ano ko lang. Anyway, sige try kong maghanap. Um, ayun. Yun ang mamatay ng AC. Sige, wala namang problema. Tita, okay lang ba na mag-picture muna tayo bago ko i-end yung Ano ba call? Kasi yan? magpa-close na yung, Kaya lang tayo may yung picture, hindi shop. kaya ako patulog na kaya. Hindi, okay lang naman. Wala namang problema. Huwag Okay mo lang ba? ipopost. Hindi ko ipopost, promise. Huwag mo Okay lang? ipopost ah. Hindi Oo, talaga sige, ako sige. nag... Sige, sige. Sige, Kahit tita. Wait face lang, lang. wait lang. Okay po. Okay, game. 1, 2, and 3. Ayan. Salamat, tita, ng support sa Thank you akin. po. Ayan. And then, tita, mag-text na lang po tayo kasi mag-close na yung shop. Okay, okay. Sorry, nasa shop ka pala. Hindi, okay lang naman kasi medyo ma-okay dito yung internet and dun kasi sa Okay. kung nasan ako medyo choppy. Baka mas mahirap Mm, tayo lalo. So, yun. So, maraming salamat ulit, tita, sa time na binigay mo sa akin. And sana may naiintindihan ka. Mag-chat na lang tayo, tita, para sa more question and answer portion. And okay di po. ka Thank kita you, tita. matutulungan. I'm always here to help you. Okay, tita? Okay Salamat. po. Thank you po. Thank you. Ingat. God bless. God bless din, tita.